maganda is you share the testimony, you share the story that kung ano yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Kasi doon yung nagpo-prove na the Lord is alive, the Lord moves differently in different person, but still, in the end, the Lord is good. Amen! Amen! Sabi nga niya, this is the time to really share the Word of God in all aspects, sa lahat ng aspects ng buhay natin. It's really now the time na kung may resources ka man lang, ano yung meron ka, yun yung gamitin mo para makapag-share ng gospel ng Lord. Sabi nga, nung usapan namin ng worship team kanina, this is now the time na maraming nagpo-persecute in sharing the gospel of the Lord. Sabi nga sa US, grabe na yung persecution sa Christians. Yung protest, yung rally, pwede, pero yung gathering na ganito, hindi pwede, di ba? So, yun pa lang, masabi mo na, grabe na yung persecution sa Christians. And ang dami ng news tayo naririnig, pero ano ba yung ginagawa natin? Amen? Amen. So yeah, it's time to really do something for the Lord and to really share the gospel wherever you are in all platforms. You have Facebook, you have Messenger, you have your friends. Simply, Jesus loves you sa mga friends mo is something great. Sabi nga, and I also like to testify kasi may ginawa kami and gagawin na ng youth ngayon is I just posted a video in my Facebook and IG story. Tapos parang nagsasabi lang siya na the Lord just wanted to tell you that He loves you and He cares for you. And alam mo yung response ng tao, sobrang hindi ko ina-expect na sobrang dami yung response na sabi nila, and different people na hindi ko naman ka-close, hindi ko sila kausap, parang friends ko lang sila sa Facebook, pero grabe yung response nila na, oh, ito pala yung kailangan ko, ito pala yung, di ba ka nasabi nga, simple lang yun, 1-minute video lang na nagsasabing Jesus loves you, pero grabe yung impact nun sa tao. How much more kung lahat tayo nagsishare ng gospel. Amen? Amen! Parang hindi kayo na-encourage. Amen! Amen! So, this afternoon we'll be hearing the Word of God. I know you are all excited to listen to the Word, and let's all be ready. Let's set our hearts ready for the Word of God. And let's welcome Pastor Christian Robles. Alam po, maganda po kayo? Amen! Hindi ba po, Biyernes Santo, nagbabakas pa nalulungkot ninyo. Pwede ba mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, you've got the best God ever. Okay? So, parang sa kanila ng Panginoon. Hallelujah. Okay, so, thank God for another opportunity to serve Him through His Word. And bago ang lahat, meron kasi going to be stand up para samahan niyo po ako in prayer. Lord, once again, hindi kami nagsasawa na tumawag sa iyo. Manalangin at pagkatiwala sa iyo, O Diyos. Ang mga salita, O Diyos, na inilaan mo, inihanda mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na walang masayang ng mga salita na maririnig namin mula sa iyo. Balutin mo po ang lingkod at tulingan na ang mga salitang ito hindi lang magbigay gabay, kundi ito'y maging aming buhay. Luwalhati ikaw, Diyos, nakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, kahapon pa po ako, I've been asking the Lord, sabi ko, Lord, give me the word. I prepared 2 sermons, and yet, during the middle of the night, naramdaman ko, hindi rin gusto ng Lord. At around 3 a.m., sabi niya, bumalik ka sa laptop mo, ito yung mensahe ko. And God gave me the word, ang title niya po, andyan, yung word na step up and step out. Kaya dyan ba kayo pakibasa na? Step up and step out. Step up and step out. So puro siya step, okay? Actually, it's honestly an action na gusto ng Lord na makita sa bawat isa. May nakalagay pa po dyan, hindi masyadong mabasa, no? To know Christ and let Him know. I'm so very thankful na kinonfirm nung isang pastor na kasama ko ngayon na nasa quarantine. Kasi siyang member siya or dati siyang sa YWAM. At ang YWAM,
ang motto ng YWAM is, sabi nga dun to know Christ and let Him know. Okay? So, to God be the glory. The story ng ating pong pinaka-biblical foundation po ng ating scripture ngayon ay matatagpuan po sa Luke chapter 19, verse 1 to 5 or 1 to 9. Okay? Ito po ay kwento ng buhay ni Zaccheo. Are you familiar with Zaccheo? Hello? Sino si Zaccheo? Matangkad ba na tulad ko? Okay? Sino ang kilala kay Zaccheo? Ha? Si Zaccheo ba nagtatrabaho sa BMC? Mukhang hindi. Sa BIR. Okay? So, nais ko nung basahin in Luke chapter 19 verse 1 to 9 or to 10. Ito bang sabi? Nakilala ni Zaccheo si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao noon ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay tanda. Ayun, may discrimination na. Kaya patakbo siya nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat. Okay? At umakyat sa isang puno na sikamoro. Kabilang niya yung dyan, no? Pinubuhay na natin. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo. Pagtapat ni Jesus, tumingala siya kay Zaccheo. At sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuluin ngayon sa iyong bahay. 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Ang sabi, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi ng mga sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayon sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Ang anak ng tao ay napalito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Pagpalain ang pagbabasa at pagkalinig ng kanyang salita. Siguro, I want you to look the next slide. The next slide. What do you observe? Okay? Makikita natin, ang tawag po nito ay, sino nakakalam sa tawag mo? Ang tawag po nito ay timer. Okay? Timer. Okay? So, kapag nakikita natin itong isang bagay na ito, ano pumapasok sa isip natin? We need to relax. Ano mo? May connection po ito kanina sa mga testimony. You need to hurry. Kailangan natin magmadali. Kaya nakakalungkot yung mga relax. Hello? Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, relax ka ba? Okay? Chill lang, chill. Chill lang. Cool lang, cool. Honestly, pag nakikita po natin ito, itong bagay na ito, may mensahe po ito. Time is running. Your generation, our generation is running. Dudugtungin ko ba? It's running out. Okay, kasi, I remember, nagpupunta ako one time. Sabi ko, hindi ko alam marami pumapasok na revelation kay Lord. Parang sabi ko, Lord, 41 na ako. Sabi ko, Lord, 41 na ako. So, ilang taon na lang, alam ko, kukunin mo na ako, or basta alam ko, malapit na ako sa'yo. Pero
sa Kanya. Alam mo, sabi na sa akin ng Panginoon, kaya bilisan mo. That's the word. Kaya bilisan mo. You know, sa totoo lang, another generation, this generation, masasayang. Isang henerasyon, isang panibagong, sabi nga dun siklo. Panibagong, sabi nga dun sumibol. Kasama na tayo ito. Ito na yung panahon natin. Kasi hindi tayo pwede magsabing, hindi ko ito panahon mo. Nandito ko sa panahon na to, kaya panahon mo ito. Sabi mo sa katabi mo, panahon mo ito. Okay? So, time is running. Alam mo, meron mong pressure. Okay? At itong pressure nito, hindi ito makita ng marami sapagkat ang marami, okay? Ang marami, wala doon sa tunay na mundo na nais ng Diyos na tayo ay lumakad. Hello po, alam niyo ba na hindi ito yung mundo na nais ng Diyos para sa iyo? Tingnan mo, balikan natin, anong mundo meron ka? Daming pressure. Di ba, dami mo nakikita? Ano ba yan? Di ba? Napipressure ka, tinitignan mo pa lang. Hello? Ayan ba kayo? Nakikita mo pa lang yung bigasan na wala na, pressure ka na. Di ba? Basta kita mo pa yung anak mo nakabihis. Ma, yun na. Ano pa na kasunod? Ma, yung wallet mo. Hindi pa tinagkahihin kung magkano. Ma, yung wallet mo nasaan? Iba na ngayon. Iba na generasyon ngayon, no? Kasi yung generasyon namin, nangihingi kami, exact amount. Ito, hindi na, ma, nasa yung wallet mo. Diba? Hello? Grabe itong generasyon na to. Diba? Kaya, magtitext na yung nanay, anak, magkano kinuha ko sa wallet ko? Di ba? Kawawa naman yung nanay, hindi alam kung magkano kinuha ng anak. Hello? Sabi ko sa inyo, nakakalungkot. Kapag hindi po natin nilagay ang sarili natin doon sa tunay ng mundo na nais ng Diyos na nakarang natin. Sasabihin ko sa iyo, isa ka sa nag-aaksaya sa panahon at pagkakataon ito na ibigay ng Diyos. At isa sa nakakalungkot, isa sa nakakalunos-lunos, pinaka-kalunos-lunos na buhay mo. Yung wala kang nagawa at wala kang ginawa despite ang Diyos araw-araw, maya-maya, gabi-gabi, gumagawa para maipadama niya lang na sobrang kanyang mahal. Para maramdaman mo lang na yung pagmamahal na nararamdaman mo ay hindi natatapos saan? Ay, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Amen. Hindi ka natatapos doon. God wants you to do something for His glory. That's the problem. Most of us, akala natin yung blessing yun na yung glory. Akala natin. Alam mo ba, isang bagay na hindi kaya gawin sa Satanas, yung salitang grabe. Ano ba ibig sabihin ng grabe? Sobra. Kaya ngayon sa simbahan namin, sa simbahan natin, sa simbahan sa Lempinger, ayaw ko lang narinig na God is good all the time. Ayaw ko kasi kilala ko sa Satanas, all the time eh. Ang gusto ko marinig, kung sinabi kong God is good, ang gusto ko marinig na sigaw, grabe! God is good! Grabe! So, because alam nyo, Satan has its limit. My God is unlimited. Ibig sabihin, grabe ang Diyos ko na pinaglilingkuran at minamahal. Di mo ba nararanasan? Di mo ba nararanasan yung grabe? Hello? Alam mo ba kayo? Di mo nararanasan how grabe is the Lord is? How can I describe grabe in English? Ha? Yung ating mo mga ganit sa English, nagawa nga ako. So ito po, no? Kahit introduction pa lang ito, kung baka maging series ito, no? So sana matapos ko, Lord. So ito po yung punto. Grabe ang Diyos. Di mo na nakikita, pero may ginagawa siya. Sobra-sobra sa buhay. Alam ba ni Sakeo na mangyayari yung mga
advance siya mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, advance. Tanong mo yung katabi mo, advance ka ba? O loading ka ba? Okay? Bakit meron dito? Di makakonect. Loading pa rin. Loading. Hello? Si Sakeo, advance. Sabi mo sa katabi mo, si Sakeo, advance. Ito, sabi mo, ikaw. Sabi mo, ikaw. Sumagot? Walang sagot? Ako, loading. Di ba? Okay. Ito, gusto mo maintindihan niya. Look the story mo. Napalitaan niya lang. Napalitaan niya na ba na grabe si Lord? Amen! Okay? Kasi may balita na. Meron na. Nararanasan ko na siya. Okay? Ito lang. Nararanasan ko na grabe po. Si Sakeo, napalitaan na rin eh. Alam niyo yung mga balita tungkol kay Jesus, kaya ang siya excited. Gusto niyo lang makita. That's the point. Gusto niyo lang makita. Okay? Meron na siyang desire na makita. Pero tingnan mo ang kapalit ng desire na maganda. Okay? Yung desire na gusto niyang makita, may kapalit na maganda. Ang tanong, anong desire mo? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Na dapat you have to desire to see God works in you. To see God. Kasi problema eh. Kapag hindi mo nakikita ang Diyos, ang nakikita mo problema. Pag hindi mo nakikita ang Diyos, nakikita mo yung bigat, nararamdaman mo yung bigat. Kasi hindi mo nga siya nakikita. But you know the challenge right now? You have to desire to look for Him. Yun lang. Tingnan niyo po ang Bible, yun lang yung naging puhunan ni Sakeo. Yung gusto niyang makita. Gusto niyang magusyoso. Di ba? Pero ang kapalit, nag-effort siya, nag-advance siya, at yung inakyat niya hindi biro. Alam niyo ba, puno ng sikamoro ay hindi basta puno. Alam ko, mataas na puno ito. Okay? At mahirap akyatin ito. May imposible ba? Kapag gusto mo. Hello? Di ba may kasabihan? Pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, sang katuta, sang damakma, nagpupumabaw ang dahilan. Hello? Amen ba? Okay, nagdadahilan ka ba? Ulit. Nagpupumabaw. Diba? Sang damakma. Ayan. Alam mo, wala tayong pwedeng idahilan sa Panginoon because God knows everything sa buhay natin. Wala tayong alam. Alam niyo, yung ganda lang ng desire ng puso ni Sakeo, imagine mo, that's the reason why God or Jesus Sakeo catch the attention of Jesus Christ. Wala kasi, hindi natin siniseryoso. Hindi tayo nagiging totoo. Ganun pa rin tayo, para tayong water lily. Let go with the flow. Let it flow. Let it flow. Yun ang gusto natin. Hello? Flow lang ang flow. Dapat ang gusto ng Lord, ikaw, nag-overflow. Amen. Hello? Let it flow, wala. Basta ka nalihin, bahala na. Diba? Diyan pa ba kayo? Hindi ako galit. Papadiwanan na. Okay. Tingnan niyo po. Itong illustration na ito, yung susunod ko, para matapos na. Okay. Time is the one of our most precious gift we have in life. Precious gift. This time, your time, my time, hindi show time. Sabihin niyo, it's show time. Alam niyo po, this time, itong panahon mo, ngayon na nakikita mo ako, ngayon naririnig mo ang salita ng Diyos. Okay? Ito yung panahon. Ito yung great gift ng Lord. Precious. Nasa sa'yo lang. Dahil alam mo, hindi lahat may ganitong panahon ng pagkakataon. Hindi lahat nakakarinig ng mensahe na naririnig mo ngayon. At hindi rin lahat nakakaranas ng pagsamba na ginagawa mo ngayon. Hindi pa rin nagkano. Hindi pa rin nagsisimula. Pero tingnan mo, grabe, mahal na mahal tayo ng Panginoon.
naririnig natin, nag-overflow siya sa atin. Dahil alam mo, may dahilan ng Diyos. Hindi aksidente na nandito ka. Dahil may inaasahan ng Diyos mula sa iyo. Dahil hindi siya nagkamali na piliin ka. Dahil you are the right person for the right purpose. Amen? Palakpakan mo natin yung mga, wow! Diba, ano sabi ko niya? Nalibigin ko si John Maxwell. John Maxwell. Isa sa kalunos-lunos na pwede mangyari sa isang tao ay taong ito ay walang purpose. Okay? Napakawalang kwenta na nabubuhay ka na wala kang purpose. Okay? That is why dapat you have to walk. Okay? Kailangan mo lakaran yung purpose na yun. Then yung purpose na yun, that's the way that you glorify your King and your Almighty God. That's the only way. Kaya, this time is your time. Our time. Na very precious. Kaya ibig sabihin, wala dapat tayong sayangin. Amen? Sabi sa katabi, huwag ka nang magsayang! Sayang naman! Diba? Now, next. Ano susunod? There is an urgency of leading people to Jesus. Am I right? Amen. Meron bang urgency? Meron! Masaya ka na ba? Na ikaw lang ligtas? Ikaw ganyan. Sana kunin ka ng Lord. Dahil wala na pala siyang asahan sa'yo. Hello? I believe that God mold you and shape you for this generation, for you to be used for His glory. Hindi aksidente na nandito ka, kapatid. Alam mo, walang aksidente sa Diyos. Lahat yan ay parte ng Kanyang plano. Amen? At tingnan mo, walang pakialam ang Diyos sa nakaraan mo. Ang mahalaga sa Diyos ay yung plano niya na dapat maganap sa buhay mo. Kasi kung babalikan mo na naman ang nakaraan mo, tapos ka. Di ba? At sigurado kakapusin ka. Ang gusto ng Lord, mag-overflow. Amen? Kaya nga nilay mo, there is an urgency. Kung sinabi urgency, hello, life and death na pinag-usapan dito, mga brad, mga sis. Ano ibig sabihin life and death? Di ba? Sasayangin mo ba ang pagkakataon na itong mga tao ito, nandun sila sa death row? Ano ibig sabihin death row? Naghihintay na sila ng kamatayan nila. Kamatayan nila na alam mo kung saan sila pupunta. Do you love Jesus Christ? Ano sabi ng Panginoon? Kung kausap niya sino? Si Peter. Ano sabi niya? Mahal mo ba ako? Peter, do you love me? Oo. Sabi niya naman, yes! I love you. Wow, sarap. Diba? Sinagot pa siya ni Lord, thank you very much. Palakpakan, bigyan ng jacket yan. Natuwa ba si Lord? Nung sinabi niya, yes! O tingnan niyo, ano mo hindi natuwa? Ano sagot ng Panginoon? Feed my sheep. Ano? Pakaunan mo sa panakong topak. Na may mga topak. Hello? Feed my sheep. Ulit na naman. Peter, do you love me? Mga dalawa na to. Yani, one is enough. Two is too much. Sige ha, nag-iisip ka dito. O sagot na naman niya, oh yes Lord! You know how much I love you. Love you. Diba? Ano sagot na ni the Lord? Dati siya niya ba? Magpapaka na naman si Lord. Diba? Umalakpak pa pati tayo ni Jesus? Hindi. Ano naman sagot niya? Hello? Feed my sheep. Yun pa rin. Eto na, sa pangatlong pagkakataon. Pangatlo. Brad, pag natutuluhan ka na, iba na rin. Tama, mali. Pag natutuluhan ka na, panganak ka na, Brad. Diba? Hello? Tatlo na. Ayun na sa Bible ninyo. Tatlo talaga. Totoo, tatlo. Di ako sisinuli. Tanong na naman si Jesus. Peter. Do you love me? Yan naman ulit.
ba gani? Ano kaya ni? Puno na ni! Remember, alam nyo, ang sagot pa rin nagigit. At pa? Hindi pa rin nagigit! Ang sagot niya, oo naman, Panginoon! Sobra, grabe! Ano ang buhay ito? Ha? Kaya mo matay ito para sa iyo. Ay, paano na gano'n matatay? Ano ba? Totoo. Paano hindi mo makukuha sa mga I love you too, no? Ang sagot ulit ng Panginoon, be my love. Be my love. Puro, saan nakatutok? Hindi niya itinutok sa sarili niya, kundi sa iba na dapat mong pahalagahan. Kung mahal mo ko, pahalagahan mo sila. Ito, mga ito. Hello? Mga kapatid, there is an urgency. Why? Jesus asked Peter. Dahil gusto ng Lord na mas makita niya kung alin ba ang nais ng Lord na pahalagahan mo ng higit sa buhay mo. Ano sabi ng Lord? Sabi ko, you shall love the Lord with all your heart, soul, and mind. May kasunod. At yung pangalawa, yung second, love thy neighbor as you love thyself. Ano ang ibig sabihin? Kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, kung paano mo iniingatan, nais na Lord, ganun din sa iyo. Kapwa. Kapwa. Kapwa! Hello? Sabi naman sa pastor, nasisigaw na. Diba? Kasi gusto ko lang sampalin yung mga espiritu. Palakpak na yan, sampalin na natin yung mga kasi siyempre, what's the use na nag-i-exist ka sa mundo na ini-enjoy mo lang ang mundo? Ano, wala kang kwenta. God did not create you just to enjoy the blessing, but you walk on God's plan and purpose sa buhay. Kaya ito, there's an urgency. Leading people to Jesus. Ano mo, naghihintay lang kanina, confirm yung first testimony. Kailangan mo na magsalita. Bubuka agad yan. Mag-o-open agad yan. Dahil captured mo agad yan. Ganun yan kadali. Pero pag wala kang ginagawa, ano ba yan? Yan na naman tayo. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit. Na naman. Hindi ka na naman natuto. Pareho ka na naman Peter. Ulit-ulit. And ang susunod ito po. Sige, hindi mo ba kayo kung galit na sa akin, di ba natin Hello? Para si Pastor Paul, wala akong ito. There is a call for help. May pagtawag. May sumisigaw na saklolo. Alam mo ba, hindi man sila nagsasalita, alam mo na kailangan nila ng tulong. Sino ito? Ito yung mga taong wala sa kamay ng Panginoong Jesucristo. Sa tingin mo, kapag wala ka sa kamay ng Panginoong Jesucristo, sa tingin mo, ligtas ka? Sa tingin mo, mararamdaman mo, naligtas ka pag wala ka sa kamay ng Panginoon? Hello? Diba? Hindi. There's a call for help. There's an emergency call calling you. And remember, diba? Sana ito yung word na lalabas sa bibig mo. Lord, I am the right person for the right calling, for the right purpose, for the right plan. Sana sasabihin mo yung Lord. Diba? Here I am. Diba? Send me. Use me. Hindi yung, Lord, here I am. Use Sister Bertie. Lord, here I am. Use Pastor Noel. Narito ako, Lord, pero si Pastor Noel, send mo. Kalokohan.
No. God is calling you for you to respond. For you to act. No. There's a call. Di nyo ba naririnig? Alam niyo ba, every time nakakita mo ng crowd, may tears, may eyes. Pumapatak ang luha. Because nararamdaman ko ng mga taong ito, sobrang mahal ng Panginoon. At kung wala akong gagawin, hello? Ano mangyayari? Kung wala akong hindi ako kikilos, ano mangyayari sa mga tao na nakikita ko? Buhay na masasayang. Buhay na mababaliwala. Buhay na sana ay ligtas. Buhay na sana nag-i-enjoy sa presensya ng Diyos. But yet, dahil wala kang ginawa, sino nagtagumpay? Kaaway. Alam niyo ba, every time na hindi ka kikilos, may condition ang nagtatagumpay ang diablo. Hello? Next. So, but most of us do not act. Most of us do not care for the call of urgency. Why? Kasi gusto pa rin natin yung mundo natin, mga pangarap natin, yun ang maganda. Ako, lagi kong kabilin-bilinan sa anak. Ang pangarap ko, baka tatanungin mo, ang pangarap ng Diyos sa iyo, yun ang maganda. Kung ano ang nais ng Lord, yun ang mangyayari. Wala ibang pangarap na ano ko. Gusto ko lang yung kalooban ng Diyos. Kung ano yun, yun yung Panginoon. Kasi useless ang mabuhay kung hindi rin lang naman natin nabibigyan ng kaluguran ang may kapal. Next. Tingnan mo. Sabi dito, what is our action? What is our okay. So what is our action and reaction? Ito na. Ito yan. Ito, bibilisan ko na lang. Nothing. Wala lang. May panawagan, pero sa'yo, wala lang. Ito pa, panawagan. We don't care. Anong aki ko? Basta ako, ligtas na. Ano niyo ba attitude ko yung pangalawang yan? Basta sa akin, sabi ko kasi, sabi ng tatay ko, isa lang eh. Isa lang, maligtas. Isa lang. May gamitin ka na may naligtas na sa buhay mo, okay na. Tutuwa na, Lord. Sabi ko, okay na ako, nakaisa na ako eh. Ayos na. Diba? Akala ko yung isa yun, doon na nagtatapos. Sabi ko, may napatanggap na ako isa. Sold na to. Sigurado na to. Lamin na to. Diba? Until, hindi pala yun. Hindi pala hanggang doon sa isa. Dahil kung sinimulan kong ibigay sa Kanya ang nararapat sa Kanya, nag-o-overflow na siya. At hindi ko na mapigilan na ang bilang na tumatanggap at yumayakap sa Panginoon. Hello? Sana huwag po tayong gano'n. Mali yung attitude na wala akong pakialam. Even your worst enemy, mahal na mahal niya ng Panginoon. Even yung pinakamalupit na kriminal na naiisip mo lahat yan, mahal ng Panginoon. Hello? Dahil tanda mo, hindi nakatingin ng Lord. Saan? Sa panlabas, hindi po anong nagawa mo. Ang tinitingnan niya ay ang pagsuko mo at pagsamo mo at yung pinapahintulutan mo na ang Diyos ang maghari sa iyo. At magsisimula siya kumilos sa iyo. Next. I have my own priority. Check yourself. Ay, hindi ang priority ko eh. I have to study more. Diba? I have to make this business. Diba? Great. Hindi ang priority ko kasi. My priority is my family. I have to take good care of my family. Ang dami natin priority. Sabihin ko yun, isipin mo na lang ang priority mo. Kung hindi rin yan ng Panginoon, palawak yan. Hello? Ang grabe ka naman, Pastor. Ang sakit naman yan.
family ko, hindi ko priority. Negosyo ko, anak ko, hindi ko priority. Yes, kung higit yan kaysa Panginoon, nagkaamali ka sa priority na isinet mo sa buhay mo. Kasi ang nais ng Lord, He should be above, over everything. Dahil yung ingatan mo, yung pinapahalagahan mo, pwedeng mawala sa isang iglap, yung negosyo, yung pamilya, yung asawa niya, yung mga anak niya, yung mundo niya, nawala. Hindi gumuho. Tapos, maraya ka pa. Hello? Sabi ka naman, Pastor, maraya ka pa? Hindi mo kayo naiintindihan. Hindi mo mga nagigets. Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Dapat ang sagot mo, gets na gets. Kapag di mo yan na gets, you will be forget. Hello? Gusto mo yan? Ha? Sabi mo sa katabi mo, gets mo ba? Anong sagot? Gets na gets. Okay? Sige ha? Amen. Okay, palapakan natin ang Lord. Next. Next. I'm afraid my COVID. Nadadamo ko kasi bang isikatahin ko baka may COVID. Di ba? Pero, alam mo, the Lord is calling you to do something with that person. You know? Kailangan mo mamili. Gusto ko, Lord, gamitin mo ako dun sa mga mayayaman. Gusto ko, Lord, yung mga... Ako naman, Lord, gusto ko, Lord, sa mga hirap. Diba? Kaya pipili mo, wala ka nagagawa. Diba? Alam mo, sa totoo lang, you don't have to, huwag kang maging choosy. Andiyan na sa harap mo, mismo. Nasa loob lang mismo ng bahay mo. Hanap ka pa sa labas. Eh sabi ng tatay ko, hindi ako pinipalang. Sabi ng tatay ko, hindi ako pinipalang sa mga nagmi-mission sa ibang bansa. Kalukuhan niya, ko po. Kawawa naman yung mga missionary sa ibang bansa. Tingnan mo, yung kapitbahay niya, hindi niya ma-missionan. Diba, imagine mo nga yan? O yung kapitan niya, hindi niya mapuntahan, hindi niya may pag-pray. Tapos gusto niya mag-mission sa ibang bansa. Hindi niya nga alam yung mga sariling buhay ko. Kung paano napaliwanag ang tungkol kay Jesus. Ayun lang, naiintindihan na ni kapitan, naiintindihan na kanyang kapitbahay. Diba? Mag-mission niya ako mas sa ibang lugar kasi ibang bansa. Hindi dati na. Alam niyo sa totoo lang. Alam niyo po, minsan sobrang taas ng pangarap natin, nagkakalimutan natin, ang pangarap ng Diyos, nandyan lang mismo. Andyan lang, na kapag ginawa mo, at kapag napasaya mo ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, nako, grabe ito magbalik. Grabe ang Diyos kung kikilos sa buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nandyan lang mismo. Nasa harap, nasa likod, nasa tagiliran. Diba? Huwag ka na pumunta kung saan. Amen? Okay, next. Sana huwag kang mabalot ng takot. Ha? Amen? Sabi mo sa tabi mo, huwag kang matakot. Dahil ang takot sa demonyo yan. Grabe naman, demonyo agad, demonyo. Sabi ni Satanas, ako na naman! Pastor Christian, ako na naman! Pasensya ka na, wala ko yung magkamatis kami. Alam mo sabihin ko yung kapatid ko, demonyo siya, hindi saan may problema kami. Alam mo sa totoo lang, when you allow fear, your fear, that control, okay, your purpose, it's really, really bad. Okay? Kapag pinahintulutan mo ang takot ang mag-control sa iyo at hindi mo magawa ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo, biktima ka ng diablo at ang nagtatagumpay sa iyo ay demonyo. Gusto mo ba yun? Ang pumapalakpak, nag-worship si Satanas. Ang si Satanas, hallelujah. Nakakahiya. Si Satanas na nag-hallelujah. Tingnan mo yung mga Kristiyano, hallelujah. Hello? Yung ba gusto ninyo? Tayo may kalimtan na magsabi ng hallelujah sa Panginoon. Hindi ang demonyo. Hello? Kaya sana, sabihin mo na huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay? Sisira to sa plano ng Diyos. Okay, next! I'm done. I don't know what to do. Ha? Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo ba rin alam ang gagawin mo? Ilang taon ka na sa simbahan? Ako nga, kabago-bago pa lang. Buwan pa lang, naghahanap na ng kaluluwa. Ikaw, ilang taon ka na?
umaani na. Ha? Laksa-laksa. Kayang punuin ang kalahati ng simbahan. Isang tao lang. Ha? Ikaw, ilang taon ka na? Basta, susubok ako basta. Di naman ang magaling. Lampas ng 5 taon, susubok ka pa. Yaman sa'yo ng ladara mo. Yaman sa'yo ng pinagtsagaan mo. Pinanalangin mo. Alam mo, to be honest, ang pagdadala ng salita ng Panginoon, salvation is free, but the process is costly. Alam mo, sometimes you have to spend money. Remember, if money has no value, you don't care about money. What really matters for you is the soul that you have to bring into the throne of your Almighty God. Ano po yung challenge ko sa mga kapatiran na pinagkatiwala sa ating Panginoon? Lahat ng birthday, lahat ng mga anniversary, lahat ng okasyon, pati patay, anniversary, gastusan, wedding anniversary, basta lahat ng wedding okasyon sa bahay, gastusan. Okay? Mag-ipon, gastusan. Kung walang paghanda, magsabi lang. Wow. Okay? Nagsabi lang. Salamat sa Diyos. Wala naman nagsasabi. Uli ng Diyos. Mani-matari ako matuba ko. Imagine mo yan. Sabi ko, gastusan. Tapos, mag-imbita. Imbitahan mo na lahat. Pati mga barangay official. Sige na, todo na to. Naghanda ka. Sabi mo lang, hindi pasyon sa bahay punta ka. At doon, ibigay nyo ang oras sa akin. Kung di mo kaya, ako. Diba? O, ito naman yung mga okasyon. Palakpakan teka ko, pag pumupunta pa lang ako, parang pista. Ang daming tao, hallelujah. Ani! Ang nakikita ko doon, ani! Diba? Sa tingin niyo ba, pag binigay na yung microphone kay Pastor, what would be the next? People will hear the word. And the Holy Spirit is at work. And salvation comes. Hello? Kahit sa patay, sige. Di ba? Kahit alangan yung oras ko, Pastor, may patay. Sige, tara, todo na to, laban. Hello? Because this should be intentional. Okay? Ano ibig sabihin? Dapat intentional tayo. Pag sinabi mo intentional, tutuyuan mo, gagastusan mo. At sabi nga, ano nga yung gumastos ka? Ano naman ang naligtas? Hello? Nasayang ba? Yung gumastos ka 1,000, kapalit? Kung barangay mo, tumanggap sa Panginoon. Lahat sila nakapakinig. Lahat sila ngayon, kumikilala. Amen? Look at this. This is the challenge. Not just for me, but for us. Sa totoo lang, thankful ako, Pastor. Hindi na po kita inimbitahan. Nag-birthday ako, nag-invite ako, nag-share po ako, at nagpatanggap ako. Ay, purihin lang po. Level up, palakpakan, isigawan. Imagine mo yan. Dati ako ba ngayon? Kasi, Pastor, alam ko, nasa quarantine ka, Pastor, kaya di ba, nakakataba ng puso. Yung aming mga member, yung aming mga tupa natuto na. Hindi mga tonto na. Puro pa rin mga tonto. Ano sa'yo tonto? Hindi na tonto. Hello? Alam niyo po, kapag ganun, ang balita, Pastor, yung kaibigan ko po, by phone, pinatanggap ko po, ay purihin ng Lord. Di ba, nakaka-analytical ka, analytics, di ba? Lahat naman pwede mong tawagan, todo na to. Oy, ay best friend, kumusta? Di ba? Ano ba, malamang yung Lord? Kaya ang kita tinawagan din sa mahal ng Lord. May problema ka, siya naman dyan. Diba mamaya, paano mo nalaman? Basta sinabi sa akin, tuwagan mo kita. Open up na. Ayan, natulog na ito. Umiyak na. Best. Hindi ko na, makinig mo sa akin. Hindi mahalaga iyak mo. Ang mahalaga yung maririnig mo. Di ba? Ito na, dire-diretso na. Pwede pa kita ipag-pray. Usunod ka muna sa akin. Diba? Along the way, even yourself who can be used to save another soul for His glory. Amen. Everything can be used for God's glory. Hindi mo pwedeng sabihin, I don't know what to do. I don't know. Sabihin mo yung kay Pastor, tuktukan na kaya. Halo mo na, I don't know. Painin-inin ka pa nga, lakas pa nga na amen mo sa kapalakpak mo, tapos temuhan mo ng gigipuhan mo. Just to share the love, temuhan na. Alam ko lang, Pastor,
nagdadasal sa kanya. Yun lang. Medyo hindi talaga lang paluta ka may kuko. Yun ang araw mo, puro ka pa cute. Hello? Ayan pa ba? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Nagbibilas po ba kayo o ganita kayo? Diyan pa ba kayo? Sige. Next. Ito na. Why me? Ayan na naman tayo. Lord, bakit ako? Lord! Lord! Huwag ako! Diba? Alala niyo yung ano na yan? Kung sino yung mga lingkod ng Diyos na yan ang ano? Alala niyo si Jonah? Amen. Diba? Ayoko ng Lord. Bakit ako? Matatapang mga tao doon. Papatay ko doon. Diba? Mas marunong ka ba kay Lord? Kapag sinabi niya, Lord, ikaw na, ikaw na. Amen. Di mo ba narinig? Tinatawag ka niya na. Ang sabi niya, anak, ikaw na. Wala na nag-amin. Anak, ikaw na. Amen. Anak ko, may 10. Anak, ikaw na. Amen. May sasabihin mo, Lord. Let's get it on. Hello? Why me? Dapat wala na yan. Wala na may why me. Lord, it's me. Amen. Lord, it's me. Okay, next. Sabi pa dito, last, why should I? So, they were just the same. Mga kapatid, ito pong mga nangyayari ito, God wants you to step up. You have to climb up. Hindi madali. But remember, your little up, yung action na gagawin mo, simpleng action lang, simpleng dial, simpleng bisita, simpleng kumusta. Alam mo ba na may gagawin siya? Simulan mo lang, tatapusin niya. Hello? Huwag mong sabihin, Lord, simulan mo muna. Lord, ikaw na muna doon. Ikaw na muna doon. Kung may bumabahan si Lord, at siya nagsimula, ewan ko lang, kung hindi ka matakot, Lord, ikaw na ba yun, Lord? Hello, hindi na gagawin ng Lord. Napapaba siya para sabihin niya, anak, ito na. Hindi na gagawin niya ng Panginoon. Nais ng Lord, simulan mo siya magtapos at magugulat ka. Yung mga salita na lalabas sa bibig mo, hindi mo sukat akalain na ikaw ang nagsasalita. Amen. Sapagkat nandiyan ang Espiritu Santo na siyang malaya na gumagamit para sabihin ang mga salita, magpapabago, magpapagaan, at magbibigay direction sa buhay ng mga tao na makikinig sa iyo. Amen? Palangpahan naman natin yung next. Sige, bilisan natin. Alam ko matatapos tayo ng alas 6. Okay. What should be our response? Okay? What should be your part? Ito na. Our part is this. Ito. Hebrews chapter 4 verse 7. Today. Ngayon. Sabi mo sa tabi mo, ngayon. Hindi kanina, hindi mamaya. Ngayon mismo. Today. If you hear His voice, do not harden your heart. Amen. Okay? Sabi sa Tagalog, ngayon. Okay? Ngayon na narinig mo yung kanyang tinig. Ngayon na narinig mo ang mensahe nito. Ngayon, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Hello? Ito yung response. Narinig mo na. Huwag na. Lord, eto na. Huwag ka nang pumalag. Ikaw na. Amen? Next, bilisan natin. Sabi niya po dito, then step up. You have to step up. Tingnan niyo yung nangyari kayo. Kaysa kayo. Nung nag-step up siya. The amazing, wonderful, great God. Ito yung mga naranasan niya. Tingnan niyo po. Next. First, know who you are, not as a sinner. Dapat makilala mo sarili mo, hindi na bilang makasalanan. Tapos na tayo dyan. Hello? Sabi nga dyan, but you are a chosen. Chosen. A disciple. Pinili ka ng Panginoon. Kaya ka nandito, walang aksidente. Talagang ikaw ang tamang tao na tinawag ng Diyos. Ikaw yung pinuntahan niya. Tulad ni Zacchaeus na binisita niya. Para tawagin mismo ang pangalan mo. At sabihin niya, halika,
Halika! Pupunta ako sa iyong tahanan. Hello, isang pribileyo. Ano ibig sabihin? Halika! Buksan mo ang buhay mo sa akin. Papasok ako sa iyo. Okay? At ano gagawin ng Panginoon? And God will reveal His marvelous, wonderful power and love upon you. Ano mo susunod? Sabi niya dito, you're not lost, hindi ka nawawala. Tanda mo ha? Hello kapatid, hindi ka na nawawala. Nasa kawan ka na ng Panginoon. Okay? Sabi niya pa dito, tulad ng awit, Amazing Grace, I once was lost, but now I found. Imagine mo, dati nawawala ako. Hindi nga lang nawawala, nagwawala pa. Diba? Hello? But now I found. Natagpuan ka na ng Panginoon. Sabi pa niya dito, diba? God did not save you for nothing. God did not allow you to enjoy His presence. Hindi ka niligtas ng Lord para lang sa wala. Ang sabi niya dito, you have to save the lost at all costs. You have to save the lost at all costs. You have to save the lost at all costs. Samahan mo ako. You have to save the lost at all costs. Sama. You have to save the lost at all costs. So, ibig sabihin ito, wala na sa sarili mo. Sila na ang mahalaga sa iyo. Maligtas lamang sila para maranasan nila ang kaluwalhatian, kadakilaan ng Panginoon na naranasan. Amen? Palakpakan ng Lord. Next! Second, step up and step out. Ano yung sabihin? Choose to be different. Okay? Huwag ka lang sumabay sa kanila. Di ba kanina sabi ko, huwag kang sumabay sa flow. Kailangan kakaiba ka. Di ba? Merong kakaiba sa'yo. Dahil iba ka. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Okay? Ano susunod yan? Ito ba? Okay? Ano? From change to change. Alam niyo ba yan? Change to change. Ano ibig sabihin yan? Binago para magdala ng pagbabago. Hello? Binago para magdala ng mga tao para mabago. Hello? Hello? From change to change. From change to change. Hindi ba? May kanta tayo. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Yan, yan po, Lord. Okay. Totoo! Naniniwala mo araw-araw binabago ka? Because araw-araw, there is a circumstance, there is a problem that shaped you and mold you. Sino man ang problema dito? Salamat po lang. Dahil yung walang problema dito, sigurado nawawala. Okay? Lahat tayo ng problema, ibig sabihin, still, ang Lord is doing His part to shape you and mold you. Okay? From change that we have, can change it. Amen? Hello? Amen? Amen. Ulitin na. Next. 3. So, press forward. Press forward. Sabi niya, press forward. Okay, ibig sabihin, pag sinabi mo, yung press mo, you have to press further. Kung ito ang kaya mong itulak, you have to press. Alala niyo yung football dito sa, akala niya iniwan siya? Akala niya pinabayaan siya? Hindi niya alam, dala-dala na pala siya ng Panginoon that God carries him. Diba? Ito nakakatawa. Alam mo, minsan, hanggang din lang tayo sa Lord, hanggang din lang ako, no, ayaw ng Lord, gusto niya, you go beyond. Because when you go beyond, God is the one who are doing. God is the one
who are giving the strength, which is not ordinary, but extraordinary power within. Hello? Gusto mo maranasan ng Lord? You have to press forward and you have to press more. Amen? Kailangan i-push. Sige, next. Tignan natin. Upward and forward. Upward and forward. Diba? Ano nangyari sa kayo? Natapos lang ba nung bumisita ang Panginoon sa bahay niya? Hindi. Wala pang ginagawa ang Diyos, may nabago na. Tingnan niyo, wala pa. Imagine mo, tingnan niyo yung story. Wala pa siyang ginagawa, may nabago na. Amen. Ano nangyari? Sabi niya, Panginoon, lahat na alalayan ko, wala na alalayan ko, pagibigay ko, at kung meron ako naggrabyado, ibabalik ko na makaapat na ulit. Imagine that. Pumunta pa lang ang Panginoon sa loob ng bahay. Grabe na. Kasi sabi ko nga sa iyo, allow God to come in and you will see how amazing and wonderful God is. Amen. By faith, His glory. By faith, His glory. Okay? By faith, His glory. Who can overcome the world? Ang sabi nila, those who have faith. Those who have faith in the Lord. 1 John chapter 5, verse 5. Ano yan? Okay, next. I'm almost. So maintain and build up amazing and awesome relationships. So ito pa, you have to build. Pag sinabi mong build, intentional. Sabi mo intentional. Okay, sa'yo magmumula, intentional. Okay, seryoso na to. Sabi mo sa katabi mo, seryoso na to. Todo na to. Walang iwanan. Okay, ako wala na sumabay sana. Walang iwanan. Okay, you have to maintain and build up what? Amazing and awesome relationship. What are they? What are this relationship? Tatlo yan. Okay, relationship with God, relationship with others, and relationship with lost soul. Okay, of course, keep lang. Pag sinabi natin with God, alam mo, ang para sa Panginoon, para sa Panginoon. Makinig ka, kung ang pagsimba mabigat para sa iyo. Kung ang mga gawain sa simbahan mabigat sa iyo, paglilingkod pa kaya? Hello? Yung pumunta sa simbahan, mabigat na sa iyo, tapos paglilingkod pa kaya? Hello? Dapat ang pagsimba, hindi na yan mabigat sa iyo, kundi ano po, excited ka na hindi na issue sa iyo ang pagsimba, hindi na kailangan may magsabi sa iyo, Brad, sis, linggo ngayon, Brad, sis, meron tayong midweek, Brad, sis, may prayer ka ba? Ikaw mismo, nandun na. Hello? Ikaw yung bagay na hindi magawa, paglilingkod pa kaya? Paglilingkod pa. Pastor, gusto ko maglingkod, kaya lang, wala akong time makapagsimba. Tumigil ka, tapos tayo. Sige, mahanap ka ng kausap. Okay, kakausap mo, ha? Kaya hanap ko na rin ang simbahan mo. Okay? Mukhang hindi kaya ka natututo sa akin. Wala ka natututunan. Mga kapatid, kung ang pagsimba mabigat, paglilingkod pa kayo. Kaya kayo. Yung para nga sa kanya, hindi mo maibigay. Tapos sasabihin mo siya, Lord, gusto ko maglingkod, kalokohan niya. Hello? Lord, gusto ko ibigay yung the best sa'yo, kalokohan niya. Hindi ka na makita sa simbahan. Sabi mo, bibigay kayo ng best. Hello? Think about these things. Diba? Kaya, give what is belong to God. Pag sinabi mong others, ang others dito, gusto ko maintindihan nyo, build relationship with others. Dito yung mga kapwa mo, the Christian community. Encourage one another, build up one another. Ito yung gusto ng Panginoon. Maging kalakasan tayo mga ating kapwa. Kaya sabi ko, kabiling-bilin ako sa mga tupa ko, ayoko darating na naman ang linggo na wala lang kayong mabisita. At huwag yung bibisitahin. Yan dapat nagbibisita din. Kayo na naman? Binisita mo si sister? Ha? Kayo na naman? O ano nangyari sa inyo? Kasi si sister po, kailangan niya palakasin. Hindi. Kailangan niya lumabas. Palakasin. Tagal-tagal na yan. Sobra na ngayon sa swero. Palakasin. Ang kailangan yung harapin, palakasin yung wala sa Panginoon. O sis, sama kayo. Punta namin sila. Okay, sana yung gano'n. Hindi yung, sis, ano nangyayari sa'yo? Dami mo na ng problema. Mag-pray kita. Kahit magdamag ka mag-pray, walang mangyayari dyan. Hanggat hindi yan humahakbang para sa Panginoon, wala din yan aasahan. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Bato-bato sa lahat ng tamaan ngayon na. At sumigaw lang, Amen.
sumisigaw. Sabi mo, amen. Ayan, salamat. Hindi sinatamahan. Okay, sige. Next. Tandaan nyo lang, pag sinabi mo others, mga kapatid natin to, okay lang, mag-pick up tayo. Pero tandaan natin, huwag tayo magbabad. Sayang ang panahon, di ba? Uy, kausap ko si sister. Ang sarap ng fellowship namin. Ano kami? 4 na oras. Tinamaan ang magaling. 4 na oras kayo? Ha? Ako hindi matutuwa yan. 1 oras lang, tama na. Mas lumabas tayo, ibang tama man. Hello? Ayan ba kayo? Hello? O kaya, mag-zoom kayo. Uy, zoom nga si kumani. No! Ha? Eh, itong mga ito dapat na sinusum mo, hindi yung mga Kristiyano lang. Kasi dapat, siya mismo nagsusum din naman kumani niya. Uy, zoom ka ba? Usap tayo. Gusto ka niyan. Diba? Kapit-bahay mo na pala, nasa na ng mahay. Nagsusum pa kayo. Diba? Mga kapatid, nandiyan na lahat ng resources. Naghihintay na lang ng Diyos na ngayong pagkilos. Dahil kapag ang Diyos bumilos, sabi ko nga sa iyo, kulang ang salita, umaapaw. Hello? Next! And then, we live and move and have our being. We live and move and have our being to what? To go and overcome. To go and overcome. Kapatid, nabubuhay tayo, gumagalaw tayo, kaya meron tayong ganitong kaisipan at pagkatao para ano? Mag-go. Hello, mga taga-go at taga-life giver, let's go. Amen? Let's go and overcome. Jesus said, I have overcome the world. Kaya alam mo, i-enjoy na lang natin kung nag-go tayo. Alam niyo ba, naghihintay lang naman talaga mag-go ka. Kasi sabi ng Lord, I have overcome the world. Ibig sabihin, tapos na. Yung lalakaran mo, sigurado na. Sure ka na. Makikihati ka na lang sa tagumpay ng Panginoon. Kailangan mo lang umakad at maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Amen? Hello? Huwag puro prayer. Lumabas ka rin pagkatapos mo mag-pray. Baka meron niya na kailangan ng iyong encourage. Amen? Are you blessed? Nandiyan mo ba kayo? Okay, next. I'm done. Then, they will know Jesus through you and experience His mighty love and power. Wow! Nagpo-flow. Nagpo-flow na ang Lord sa iyo. Yan ang magaganda. Next! Sabi mo niya yan, yan ang nais ng Lord. Ang ikaw ay maging liwanag sa gitna ng mga taong dilim. Okay? Ano mangyayari? Kapag naliwanagan sila, magiging liwanag din sila. At yung mga naging liwanag, magliliwanag din sa iba. What will happen to the world na ating ginagalawan? We already saturate, we already overcome dahil sinimulan natin sa isa. Sa dalawa. Buti si Kobe. Ano na, tingnan nyo, marami na na-convert si Kobe. Ilan na nga ang update? Nasa 200,000 na ba? Diba? Marami na. Marami na 200,000. Hindi naman imagine mo yan kung yan yung mga kaluluwa na katanggap sa Panginoon. Hallelujah! Diba? Eh sabi ko si Kobe, nagtatrabaho, ikaw hindi. Kaya naman kay Kobe. Diba? Kaya nga hayaan natin na dapat itong liwanag na taglay mo. Paano naman sabihin, Lord, dapat gusto kita, Lord, maging virus para makahawa ako, Lord. Gusto ko virus ka, Lord. Hindi mo akong virus si Lord. Diba? Hindi ka makahapang, sarap ko ng bahay mo. Dadamay mo po sila kung gagawin mong virus. Dahil nakita ko, hindi ba pala si Kobe? Diba? Nag-umpisa lang, saan? Nung pumasok ang Pilipinas, ilan lang sinumpisa? Hindi ba isa lang? Isa lang? Galing saan? Sa Korea? Diba? Naalala niyo yung matamatay pa? Di mo namatay pa? Namatay pa. Nagkarat. Ikaw buhay! Hello? Sabi mo tayo, buhay ka. Kaya hindi lang 191,000 ang may influential mo. Ilang araw mo lang. Di ba nagigis ninyo? No, alam mo may hamon. Napakalinaw ang mensahe ng Panginoon. We have to saturate and overcome this world. First glory. Alam mo po,
Hindi natin kailangan mag face-to-face. May internet. Ito matindi. Kapag ikaw gumalaw, sabi ko nga sa'yo, dami. Nabilang mo na ba ilang friends mo sa Facebook? Tapos to, 1,000. Yung iba nga, hindi na ako tinatanggap kasi over na daw. Hindi na daw ma-accept kasi over na, lampas na ng 5,000. O, yung sa cellphone mo, ilan ang mga tao na doon? Diba? Tinitignan mo lang. Di ba pwedeng, let's go, Lord, yung tao ito, nalala ko ito, Lord. Unahin mo sa panalangin, Lord. Kung Lord, magtagpo kami. Nang may pakilala ko, siya. Mapakilala kita sa kanya. Diba? Ang dami. Don't limit God. Okay? Allow God to overflow. Amen? Next. So begin to step up, and step out. The word out, you have to go out. You have to go for Jesus, for His glory. Next, and done almost. Sinabi niya that He is the only way. He is the only truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Alam natin yan. Amen? And then, sabi niya dito, sabi niya yan, hello, mabasa ko ba? Check ko. Let me read sa aking notes. Wala nga. Nagkakalabuan dyan. Pero malinaw po ang mensahe. Amen po ba? Kaysa na malakas ko ng palakpak para kayo. Sabi po dito, yung aking koridor. Ayan. Okay. In Ezekiel 38:23, I will show my greatness. I will show my greatness and my holiness. And I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord. That I am the Lord. Kaya niyo po, kumilos ka lang, makikilala nila, sila mismo makakapagsabi, totoo ang Diyos na nakilala niya dahil sa iyo. Amen? Panampakan natin ang Panginoon. Ang sabi nito, last word, and I want you to hear, sabi niyan, the time is running, don't waste it. The time is running, don't waste it. Don't waste this generation, your generation. Grab this opportunity that this generation is for Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Hallelujah. Hallelujah. Are you all set? Are you blessed? Amen? Sabi niya, hallelujah! I am blessed! Ano sabi niya? Anong gagawin natin? We have to step up and step out. Sabi niyo sa tabi mo, you have to step up. You have to step up. Step up, step up.